Nagsisimula ang kwento noong 1940 sa loob ng isang German concentration camp kung saan ang mga bilanggo ay pinipilit gumawa ng pekeng British pounds. Ang plano ng mga Nazi ay simple ngunit mapanira, ikalat sa Britain ang pekeng pera, pabagsakin ang ekonomiya nito, at pahinain ang bansa mula sa loob. Ang operasyon ay pinangangasiwaan ng isang lalaking British na nagngangalang John Beckett. Sa Birmingham, ang mga manggagawa sa isang maliit na arms munitions factory ay nagtitipon sa paligid para ipagdiwang ang kanyang kaarawan at nagsisimulang kumanta para sa kanya. Bago pa niya maihipan ang kandila, isang bomba ng Aleman ang bumagsak sa pabrika at pinatay silang lahat. Sa ibang lugar, si Thomas Shelby, na dating kinatatakutang leader ng gangster, ay namumuhay na mag-isa. Sinabi ng kanyang tapat na tauhan na si Johnny Dogs na may isang pamilyang gypsy na tumatakas mula sa mga pambobomba ang tumawid sa kanyang lupain. Sinabi ni Tommy na ayaw niyang may lumapit sa bahay, ngunit idinagdag ni Johnny na kinilala siya ng isa sa mga babae at nagtanong tungkol kay Tommy Shelby, ang Remero, ang Gypsy King. Sinabi ni Johnny sa kanya na si Tommy ay umatras na sa mundo at ngayon ay ginugugol ang kanyang oras sa pagsusulat ng isang libro. Habang nagtatrabaho, napansin ni Tommy ang isang pulang scarf na nakasabit sa isang puno. Ito ay pag-aari ng kanyang yumaong anak na si Ruby, at sandaling nakita niya ang kanyang espiritu na naglalaro sa hardin. Kinuha niya ang scarf at inilagay ito sa puntod ng kanyang kapatid na si Arthur. Sinabi ni Johnny kay Tommy na dumating ang kanyang kapatid na si Ada upang makita siya. Sa halip na papasukin siya, lumabas si Tommy upang salubungin siya. Si Ada, na ngayon ay miyembro na ng Parliament, ay pinaalalahanan siya na mayroon pa rin siyang pamilya. Ang kanyang anak na si Charles ay nakikipaglaban sa North Africa, at si Duke ay nagpapatakbo ng kriminal na organisasyon ni Tommy, ang Peaky Blinders, na parang bumalik sa taong 1919, mas malala pa. Hinikayat ni Ada si Tommy na bumalik bago pa mapahamak si Duke o mapatay. Inamin ni Tommy na mula nang mamatay si Arthur, nakakakita na siya ng mga bagay na parang may pintuan sa kanyang isipan na sumabog at hindi na maisara. Sa Birmingham Small Arms Factory, sinalakay ng Peaky Blinders ang lugar sa pamumuno ni Duke Shelby kasama si Elijah sa kanyang tabi. Nang may isang lalaking tumanggi, binugbog siya ni Duke at inutusan ang kanyang mga tauhan na salakayin ang iba. Ninakaw nila ang mga armas at dinamita, at inilagay ang lahat sa kanilang truck. Dumating si Ada sa binombang pabrika upang magbigay galang, ngunit ang nagdadalamhating mga tao ay nagalit sa kanya at sinisi ang Peaky Blinders sa pag-atake. Sa garrison, ipinakita ni John Beckett kay Duke Shelby ang isang pekeng banknote at ibinunyag ang planong ikalat ang pekeng pera sa Britain gamit ang mga gang tulad ng Peaky Blinders. Ang bahagi ni Duke ay aabot sa 70 milyon. Nang sabihin ni John na mas nais ng Berlin na makipag-ugnayan sa kanyang ama, pinaputukan ni Duke ang kanyang sasakyan at ipinakitang siya ang may kontrol. Pagkatapos, tinanong ni John kung handa na si Duke na magtaksil at tulungan ang Germany na manalo sa digmaan. At sinabi ni Duke na hindi naman siya kailanman pinahalagahan ng mundo. Samantala, may isang taong pumasok sa bahay ni Tommy. May hawak na armas, natagpuan niya ang isang babae sa loob na nagbabasa ng kanyang mga libro. Sinabi nito na binuksan niya ang mga bintana upang palabasin ang mga espiritu. Nakilala ni Tommy ang kanyang mukha bilang si Zelda, isang babaeng dati niyang kilala, ngunit ipinakilala niya ang sarili bilang si Kaulo Chiriclo, ang kambal na kapatid ni Zelda. Sinabi ni Kaulo na patuloy siyang dinadalaw ni Zelda sa kanyang mga panaginip at may ipinadalang mensahe. Si Duke ay anak nila ni Tommy at nasa panganib, nakikipagtulungan sa masasamang tao na nagbanta sa mga gypsy. Sinabi ni Tommy na iniwan na niya ang dati niyang buhay, ngunit sinabi ni Kaulo na kung babalik siya at ililigtas ang kanyang anak, maaaring matagpuan niya sa wakas ang kapayapaan. Sa lungsod, kinompronta ni Ada si Duke tungkol sa mga ninakaw na armas mula sa pabrika at ang morphine na kinuha mula sa ospital. Sinabi niyang dapat niya itong isumbong, ngunit kinutya siya ni Duke, sinasabing patay na si Arthur at nawawala na sa katinoan si Tommy. Sinabi ni Ada na kahit kamukha niya si Tommy, kulang siya sa isang bagay na nagbigay lakas sa kanyang ama, ang pamilya. Sumagot si Duke na wala siyang pamilya kailanman, kundi ambisyon lamang, at ang binubuo niya ngayon ay mas malaki pa kaysa sa anumang nagawa ni Tommy. Pagkatapos,
Pumunta si Ada kay matandang Charlie at sinabi niyang balak niyang isumbong si Duque sa military police kinabukasan. Kailangan niya ng mga saksi na handang tumistigo tungkol sa mga ninakaw na baril. Binalaan siya ni Charlie na para sa kanyang sariling kaligtasan, huwag niya itong gawin dahil ang tanging taong kayang pigilan si Duque ay abala sa pagsusulat ng isang libro. Lalong lumulubog si Tommy sa kanyang mga pangitain habang muling lumilitaw si Kaulo na suot ang pulang scarf ni Ruby. Sa pagsasalita bilang si Zelda, sinabi niyang nakausap niya si Arthur at ibubunyag lamang ang mensahe nito kung papayag si Tommy na tulungan ang kanilang anak. Iginiit ni Tommy na hindi na siya ang taong iyon. Ngunit sinabi ni Zelda na makakaya niya siyang ibalik sa pagiging ganoong tao. At nagtapos ang gabi na ang dalawa ay muling nagpadala sa mga lumang alaala at pagnanasa. Habang nagsisiksikan ang mga biktima ng pambobomba sa mga pampublikong silungan, kinausap ni Ada ang mga nakaligtas at hiniling sa sinumang nakasaksi sa mga krimen ni Duque ay lumantad at magbigay ng ebidensya laban sa kanya. Sa kabilang banda, bumalik si John Beckett kay Duque kasama si Virgil, ang deputy head ng British Fascist League. Nais malaman ni Virgil ang plano ni Duque kung paano ililipat ang pekeng pera. Sinabi ni Duque na gagamit siya ng mga bangkang dumaraan sa kanal, na bihirang masuri, at ng mga pinagkakatiwalaang kamag-anak upang ilipat ang kargamento. Pinilit pa siya ni Virgil, kinu-question kung makakaya ba talagang ipagkanulo ni Duque ang sarili niyang dugo. Sumagot si Duque na wala namang halaga ang dugo sa kanya. Pagkatapos, ibinunyag ni John na si Virgil ay nakikipag-usap sa maling mga tao at hindi na mapagkakatiwalaan. Pinatay ni Duque si Virgil sa pamamagitan ng pagbaril, at nang sabihin ni John na siguraduhin ito, inubos pa niya ang natitirang bala sa kanya. Kalmadong tiniyak ni John kay Duque na poprotektahan siya ng makapangyarihang mga tao mula sa mga kahihinatnan. Inutusan niya si Duque na kunin ang pera sa Liverpool kinabukasan at itapon ang bangkay. Kalaunan, sinabi ni Kaulo kay Tommy na hindi nag-iisa si Arthur noong gabi na siya ay namatay. Sinubukan ni Tommy na ipagwalang bahala ito bilang isa na namang palabas, ngunit sinabi ni Kaulo na alam na niya ang katotohanan dahil naroon siya. Unti-unting nagsimulang umamin si Tommy. Nang hiram ng pera si Arthur, kinuha ang sasakyan ni Tommy, at labis na nasugatan at nasa impluwensya ng droga nang matagpuan siya ni Tommy sa gitna ng hamog. Naging deliryo si Arthur hanggang sa naniwala siyang si Tommy ang demonyo. Sinabi ni Tommy na aksidente iyon, ngunit kahit nagsasalita siya, malinaw na hindi kailanman nawala ang kanyang pagsisisi. Sinabi ni Kaulo na hindi niya maililigtas si Arthur o si Ruby, ngunit maaari pa niyang iligtas ang kanyang anak. Kinabukasan, wala na si Kaulo. Inilagay ni Tommy ang pulang scarf pabalik sa puntod ni Arthur at sa wakas ay nagpa siya na kumilos. Isinuot niya ang kanyang cap at naghanda na bumalik. Binalaan siya ni Johnny na hindi na siya handa para sa mundong ito, ngunit umalis pa rin si Tommy, at piniling ihatid siya ni Johnny. Kasabay nito, binigyan ni John si Duque ng huling utos. Nangangalap si Ada ng mga testimonya at balak itong dalhin sa military police. Kapag nagtagumpay siya, bibitayin si Duque. Sinabi ni John na dalawa na lang ang kanyang pagpipilian, 70 milyong pounds o ang kamatayan ni Ada. Sinundan ni Duque si Ada habang papunta ito sa barracks kasama ang kanyang anak. Pumasok siya sa isang phone booth na may hawak na baril, handang bumaril, ngunit hindi niya magawa. Sinundan niya silang muli, at nang malapit na siyang kumilos, may isang sasakyan ang huminto sa harap ni Ada. Sumigaw si Duque na tumakbo siya, ngunit si John ang unang bumaril at pinatay siya. Halos kasabay nito, biglang sinabi ni Tommy kay Johnny na ihinto ang sasakyan. Bumaba siya, nakita ang espiritu ni Ada sa kanyang harapan, at agad na naunawaan na siya ay patay na. Pagdating nila sa bayan, kinumpirma ng pulisya ang pagpatay kay Ada at sinabing may impormasyon si Duque. Inutusan ni Tommy si Johnny na pumunta sa mortuary upang bantayan ang katawan ni Ada habang siya naman ay nag-iisa na pumunta sa garrison. Sa loob, puno ang pub ng mga kabataang lalaki na umiinom at sumasayaw. Pinatay ni Tommy ang musika at sinabi niyang kailangan niyang makausap ang may-ari, ngunit karamihan sa kanila ay walang ideya kung sino siya. Isa sa kanila ang bumunot ng baril at inutusan si Tommy na sumayaw. Kalmadong inabot ni Tommy ang kanyang bulsa, kumuha ng granada, tinanggal ang pin, at ibinagsak ito sa loob ng damit ng lalaki. Tumakbo ang lalaki palabas at sumabog. Hiningi ni Tommy na malaman kung nasaan si Duque.
Nang makita niya ito, binugbog niya siya at isa-isang binanggit ang lahat ng hangganang nilabag nito, pagnanakaw mula sa sarili niyang mga tao, pagbebenta ng mga babae, at pagnanakaw ng gamot mula sa mga bata. Iginiit ni Duque na hindi niya pinatay si Ada at sinabi niyang hindi niya kailanman papatayin ang sarili niyang kadugo. Nag-away ang dalawa at nanalo si Tommy. Sa wakas, sinabi ni Duque sa kanya ang tungkol kay John Beckett, ang nagplano ng pekeng pera, at ang pagpupulong sa Liverpool. Pagkatapos, pumunta si Tommy sa mortuary. Habang nakatayo sa ibabaw ng katawan ni Ada, sinabi niya kay Johnny na maaaring pumunta roon ang lalaking pumatay sa kanya, dahil iisipin nitong babalik si Tommy upang magpaalam. Inutusan ni Tommy si Johnny na sabihin kay Duque na dalhin ang mga ninakaw na baril sa bakuran ni Charlie. Pagkatapos, inamin ni Tommy ang katotohanan kay Ada. Ang pagkamatay ni Arthur ay hindi aksidente. Wasak at mapanganib na si Arthur, at sa isang sandali na maaari sana siyang iligtas ni Tommy, pinili niyang huwag gawin iyon. Nangako si Tommy kay Ada na mula sa lahat ng kasamaan na ito, may mabuting bagay na lumilitaw. Bigla, nakarinig si Tommy ng sasakyan sa labas. Lumabas siya mula sa mortuary na may luha pa sa kanyang mga mata at nakita si John Beckett na naghihintay na may hawak na automatikong baril. Nagbarilan ang dalawa. Sa gitna ng putukan, ipinahayag ni John na ang kanyang ginagawa ay makakatulong sa Germany na manalo sa digmaan, hindi sa pamamagitan ng mga bomba, kundi sa pamamagitan ng mga banknote. Sinabi ni Tommy na halos wala na itong bala. At nang maubos ang bala ni John, pinakawalan niya ang mga kabayo sa kalsada at tumakas sa likod ng mga ito. Sumakay si Tommy sa isang kabayo at hinabol siya sa buong lungsod, sinalubong ng mga taong malinaw na naaalala pa rin kung sino talaga siya. Sa ibang lugar, narating ni Kaulo si Duque at sinabi sa kanya na babalik si Tommy para sa kanya. Sinabi niya na ito na ang pagkakataon ni Duque upang maging hari. Hinikayat niya itong lumaban sa tabi ni Tommy, at pagkatapos ay patayin siya sa gitna ng hamog gamit ang isang bala na may nakaukit na pangalan nito. Sinabi ni Kaulo na hinahangad ni Tommy ang kapayapaan at sa kaibuturan nito ay alam niyang isang bala lamang ang makapagbibigay nito sa kanya. Bilang panganay na anak ni Tommy, maaaring maging bagong hari si Duque. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Tommy at sinabi ni Kaulo na tutulungan siya ni Duque. Naghagis si Duque ng barya at nagbuhos si Tommy ng inumin para sa kanilang dalawa. Pagkatapos, ayon sa tradisyon ng mga gypsy, sinunog nila si Ada sa loob ng isang karwahe na may 4 na gulong. Ito ay parehong pamamaalam at isang ritual na nagbubuklod sa ama at anak bago ang darating na labanan. Gayunpaman, kinagabihan, lihim na nakipag-ugnayan si Duque kay John at sinabi niyang paparating si Tommy. Nangako siyang tatawag muli kapag narating na nila ang Liverpool. Kapalit nito, hiningi ni Duque ang 70 milyon. Pagkatapos, nakipagkita si Tommy kay Hayden Stagg, ang hari ng mga pantalan ng Liverpool, na nagsabing nagtatago si John sa isang bodega. Tinanong ni Stagg, ano ba talaga ang nasa loob ng gusaling iyon? Sumagot si Tommy na naroon ang isang lalaking nais niyang patayin at isang sandata na maaaring magpatalo sa kanila sa digmaan. Maaaring wala silang matatanggap na medalya sa pagpigil nito, ngunit may magagawa pa rin silang mabuti. Ipinakilala ni Tommy si Duque kay Stagg at sinabing napagpasyahan niyang lubos itong pagkatiwalaan. Simple ang kanyang plano. Maglalakbay ang blinders sakay ng barge papuntang Liverpool habang si Tommy naman ay dadaan sa isang abandonadong lagusan upang sorpresahin si Beckett mula sa ibang direksyon. Aatake ang parehong grupo sa hating gabi. Isinulat ni Tommy sa kanyang libro na si Duque, ang kanyang panganay na anak, ang dapat niyang maging natural na tagapagmana. Ngunit isinulat din niya na ang gabing ito ay magiging isang pagsubok. Ang katotohanan tungkol kay Duque ay mabubunyag sa huling kabanata. Pagkatapos, hiniling ni Tommy kay Kaulo na basahin ang kanyang palad. Nais niyang malaman kung ano ang mangyayari sa kanya sa gabing iyon. Sinabi ni Kaulo na sa gabing iyon, sa wakas ay makakamtan niya ang kapayapaan. Tinutukan ni Tommy si Kaulo ng baril at ibinunyag na naunawaan na niya ang kanyang mga intensyon mula pa noong araw na dumating siya sa kanyang lupain. Noong matagal na panahon, binalaan siya ni Polly Gay na kapag may ibong itim na pumasok sa kanyang bahay, susundan ito ng kamatayan. At ang ibig sabihin ng pangalan ni Kaulo ay ibong itim. Hindi ito itinanggi ni Kaulo.
Sinabi niya kay Tommy na matatapos ang gabing iyon sa isa lamang sa dalawang paraan, alinman ay papatayin niya si Duque o papatayin siya ni Duque. Pagdating nila sa Liverpool, pumasok si Tommy sa lumang lagusan. Sa kabilang panig, nauna nang narating ni Duque si John. Tinanong ni John ang plano ni Tommy, at binigyan siya ni Duque ng maling impormasyon. Sinabi niyang aatake ang blinders mula sa mga barge gamit ang mga nakatagong Stens at Brownings, ngunit sa totoo lang ay nakakababa na ang mga tauhan mula sa mga bangka. Si Stagg na lamang ang naiwan bilang bitag. Habang dumadaan si Tommy sa matagal ng selyadong lagusan, bigla itong gumuho sa ibabaw niya. Sa bodega, naghihintay ang mga mersenaryo ni John sa tabi ng pantalan, handang wasakin ang mga paparating na barge. Nagkamalay si Tommy sa ilalim ng mga guho at pilit na hinukay ang kanyang daan palabas. Bumalik ang kanyang mga dating pangitain habang naghuhukay siya sa mga debris, ngunit sa nalalabing ilang minuto bago maghating gabi, sa wakas ay nakalaya siya. Sa pantalan, sinindihan ni Stagg ang mitsa sa bangka at tumalon pababa. Pinaputukan siya ng mga mersenaryo habang papalapit ang barge sa bodega at sumabog. Ang pagsabog ay nagdulot ng kaguluhan sa buong ambush. Nang mapagtanto ni John na siya ay nalinlang, tinutukan niya ng baril si Duque. Sinabi ni Duque na naghagis siya ng barya at sinabi ng barya na ipagkanulo niya ang kanyang ama, ngunit pinili niyang hindi sundin ito at gawin ang tama. Tinanong ni John kung anong klaseng ama ang nag-iiwan sa sarili niyang anak. Ngunit bago pa siya makagawa ng anumang hakbang, isa pang pagsabog ang naganap, ang kay Tommy. Sumugod ang mga tauhan ni Tommy at inatake ang natitirang mga mersenaryo habang siya mismo ay sumali sa labanan. Nagtanim siya ng isa pang bomba sa gitna ng bundok ng pekeng pera, at nilamon ng pagsabog ang mga pekeng banknote sa apoy. Habang nakikitang bumabagsak ang lahat sa kanyang paligid, sumakay si John sa kanyang sasakyan at sinubukang tumakas, ngunit nakatayo si Tommy mismo sa harapan nito. Pinaputukan siya ni John at gumanti si Tommy, pinatay siya sa pamamagitan ng isang bala sa ulo. Patuloy na umaandar ang sasakyan papunta kay Tommy, at sa isang sandali ay tila hahayaan niya itong mabangga siya. Sa huling sandali, hinihila siya ni Duque palayo at iniligtas ang kanyang buhay. Sinabi ni Duque, "Nagtagumpay tayo, Dad." Ngunit malubha na ang sugat ni Tommy. Kinuha niya ang baril at ibinigay ito kay Duque, sinasabing gamitin ang bala na ibinigay ni Kaulo. Dumating na ang lahat noon, at tumanggi si Duque. Ngunit iginiit ni Tommy. Ayaw na niyang ipagpatuloy ang pagdadala ng bigat ng lahat ng kanyang nagawa. Sa huli, pinagkalooban siya ni Duque ng awa at binaril siya. Habang namamatay si Tommy, nag-flash sa kanyang mga mata ang kanyang buong buhay. Napaluhod si Stagg. Si Duque, na ngayon ay ang bagong hari, ay nag-utos na kolektahin at sunugin ang natitirang pera. Pagkatapos nito, ginanap ang libing ni Tommy. Ibinigay ni Kaulo ang kanyang libro kay Duque. Doon, isinulat ni Tommy ang mga tagubilin kung ano ang mangyayari sa kanyang mga ari-arian. Ang kanyang mga kabayo ay mapupunta sa taong walang trabaho para sa mga ito, ang kanyang mga bala ay sa taong wala ng pangalang maisusulat sa mga ito, at ang kanyang baril ay sa taon na wala ng paggagamitan nito. Sa huli, matapos ang lahat ng kanyang binuo at winasak, isinulat ni Tommy na sa kabila ng lahat, nanatili pa rin sa kanya ang kanyang pamilya. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mahihiyang pindutin ang like button. At kung hindi mo nagustuhan, pindutin ang dislike button ng 2 beses upang masiguro. Mas mabuti kung mapapanood mo ang buong pelikula. Wow naman! Maraming salamat sa panonood.